Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Narinig ko sumisigaw kanina ng We Are One. Sigaw nga, We Are One! We Are One! Balik na lang. Rotary, bilis to. Takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulog mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad.
kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH. Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang puksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila
ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin ng mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata na ang ombudsman, ang sandigang bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Sila ang mandarambong! Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba,
ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na handang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!